Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaya nung nakita ko yung NBI, subpoena, nagpatanong kagad ako sa Negros kasi it's not the first time na ginawa nila yon sa isang Pilipino. Sabi ko, anong nangyari sa Negros? Sabi sa akin kung ano nangyari sa Negros. And sabi ko sa mga lawyers ko, yan ang gusto nilang gawin. I'm sorry, yung sa PNP po, kasi Direct Assault, ikaw yung group commander mo, yung security mo kaya nga raw relieve ng AFP para to face the investigation. Yes, oo. Initially, we are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Okay, next question po. Ms. Queenie Casimiro, ABS-CBN News. Yes, ma'am. Good afternoon. Ma'am, do you have any information as to the status, health status of your of Attorney Lopez? And do you have any information when she will be transferred to the house detention? Ma'am, wala po akong update sa status ni Yusek Zulaika Lopez and ni Miss Gina Acosta, both of whom are admitted sa Veterans Hospital. But nakita ko kanina sa updating namin sa group chat ng opisina, I believe the hospital released a bulletin. Tama ba? Parang nag-release ata ang hospital ng bulletin about updates sa kanila. Ngayong araw na ito, hindi ako makapagbigay ng update kasi maaga po ako umalis kanina sa hospital. Mga 4 a.m. ako umalis and tulog pa lahat ng tao. But last night, yung pagdating ko sa hospital, ang sinabi lang naman sa akin ng nag-endorse, yung nagbabantay tapos in-endorse sa akin, na hindi pa rin kumakain si Yusek Lopez and si Miss Gina Acosta ang na-endorse sa akin kahapon is masakit yung dito niya. Kasi apparently, pag nawalan ka ng malay and nagiging unresponsive ka, parang kinukurot ba dito? Hindi ko alam kung anong ginagawa. So apparently, sumakit yung dito niya kasi yun yung parang arouse ka para magising. So yun yung updates based on sa pakikipag-usap ko sa kanila. Another question po, just very quick. Do you see yourself patching things up with BBM in the future? Do you see that happening at all? Well, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. And totoo talaga yung mga sinasabi ko na threats sa akin. Bago pa man nangyari yung kaguluhan sa House of Representatives noong nakaraang Friday, documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President Personnel, and even sa aking family. So, it's the only sale. So hurry and go to Artlist.io to get 10% off the max. Gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Yun yung problema.
Okay, next from Mirasol Montes sa RMN News Manila. Good afternoon, ma'am. Any reaction lang po, ma'am, sana sa mga pambabatikos or mga pahayag ni House Majority Leader at Zamboanga City District 2 Representative Manix Dalibe po alaban sa inyo tungkol nga dito sa mga nangyayari ngayon? Well, hindi ko siya kilala, ma'am. So, huwag na tayong mag-comment sa sino ba yung, anong pangalan nun, ma'am? Manix Dalibe po, Congressman Manix Dalibe po. I don't know him. I'm sorry. It's difficult for me to give a comment about something na hindi ko alam kung ano sinabi niya, sir, at hindi ko po siya kilala. Next, Sir Marco Polo of Brigada News Zamboanga. Good afternoon, Ma'am Sara. Maliban po doon sa lumalabas na plano ng higher house or House of Representatives para ma-impeach ka, ma'am, ano po masasabi niyo doon? Well, they can always try na mag-impeachment. They can always, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas naman ng waldas ng pera at pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. And then they can try. And then let's see. Diba? If I get impeached, then that is my end. Tapos. Okay, thank you for that answer, ma'am. And for my last part, sa local front ng Zamboanga City and Zamboanga Peninsula, maliban po sa mga tulong na binigay niyo po tulad ng ayuda sa medical and other, ano po yung mga future na nakalaan po para sa Zamboanga Peninsula, lalo na po dito sa Zamboanga City? Apo, yes sir, thank you for the question. Nag-aantay kami ng final budget ng Office of the Vice President sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero we are really not hopeful anymore kasi nakikita nyo naman kung gaano ka-intense yung gusto nilang pilayan ang Office of the Vice President. So we're not hopeful. Kung meron mang budget and then yung kung ano man yung maibigay na budget, pagkasya namin yung mga projects namin doon. Ang mangyayari nito, kunwari man, as an example, noon meron kaming 40,000 beneficiaries a year. Siguro we'll reduce it to 10,000 beneficiaries a year. Ganun yung mangyayari. Ida-downsize yung mga projects. That is if kung merong pera para sa projects. Kung wala naman pong pera para sa mga projects, ang maiwan lang ay pambayad ng sweldo ng mga tao, ng mga employees ng Office of the Representatives, then dapat kayo ang magreklamo, taong bayan. Kasi nagsusweldo kayo ng mga tao tulad ko. May I just remind you, I have the second highest salary in the government, and yet wala akong gagawin kasi wala kaming projects. Magreklamo kayo. Bakit namin siya babayaran ng sweldo? If you could imagine your ideal work, what would .com can make it your reality. With Monday. Wala naman siyang project. Walang gagawin niyang babaeng yan. Hindi magtatrabaho yan kasi walang project. Diba? So yes, dapat kayong magreklamo niyan. Magbabayad kayo sa amin. Pero hindi kami magkakapagtrabaho dahil walang proyekto, walang budget. Last two questions. One from Mr. Choliver Arquiza. Yes, good afternoon mo. Good afternoon po, Vice President. I am Theodore Arquiza from IFM News Zamboanga. Amidst all this, sa lahat ng mga nangyayari, sinasabi niyong harassment, yung ino-oppress kayo, and yet, nandito ka sa Zamboanga City, binisita mo yung basilan. Oo. Saan po kayo umuhugot ng lakas as of the moment, Vice? Bakit patuloy po kayong lumalaban? Yes. Before ako pumunta dito, as you know, your former mayor in Zamboanga City, Ma'am Beng Climaco is my friend, no?
exactly the same question ang tinanong niya sa akin kanina. Ako naman kasi, politiko ako. Yun din sinabi ko kay Ma'am Beng eh. Sabi ko, ikaw politiko ka rin eh. Ang dami mo ding pinagdaanan. Ibig sabihin, sanay kami sa ganyan, ang mga politiko. So ibig sabihin, hindi ka na nasa stress sa ganyan. Ang problema sa akin is kapag nagkulang ang tulog at gutom, yun lang talaga yung nakaka-apekto sa akin. Kaya kailangan sa akin, kapag 3 araw na yung sunod-sunod na walang tulog, bigyan mo talaga ako ng 1 araw na mabawi ko yung 3 araw na tulog para nare-refresh yung pag-iisip. So kung hindi mo ako pakainin, stay for 12 hours, dapat mo akong pakainin on the 13th hour. Otherwise, mainit na yung ulo. So, simple lang, sir. Kailangan lang ng tamang tulog at tamang kain. Yung all the rest, wala na yan. Kaparte yan ng buhay ng isang politiko. Last one, ma'am. Reaction on the disbarment case, final against you. Yes, meron akong 3 disbarment cases. If you can remember, 2011, sa Sheriff, hindi pa tapos yun hanggang ngayon. May disbarment case ako doon. Tapos meron akong nabasa ko lang ito sa mga sa mga group chat. So hindi ko lang alam kung tama. Correct me. Tapos isang disbarment case sa pagtatapon ng bangkay. Tapos isang disbarment case sa revenge from the grave. No? So yun. 3 yung And may recent ata, ma'am. but let me clarify kasi yung 2, I've not read or I've not received the complaint. So, hindi ko masabi kung ano talagang nakalagay doon. Binabase ko lang siya sa news reports na lumalabas. Yung isa, binase ko sa announcement ng Supreme Court. And then yung isa, binase ko sa announcement ni Larry Gadon. Salamat. Thank you. Thank you, sir. One last follow-up from GMA7. Sorry. Sabi naman to si Mike, minsan lang ako dito sa Zamboanga City. Time out daw. Ma'am, Yes, ma'am. para sa question on this bar, so what's your take on that, ma'am, na halos pinagsabay-sabay itong 3, tapos meron parang pending na magpa-file pa po ng disbarment case against you, Panitobi? Oo. Well, kasama din yun, ma'am. Kasama din yung lahat na. Sa Bisaya pa, tira bahala. Tira bahala. Kung unsay mo dikit, maoy ko anon, may mo daog, ano ba? So, babanatan natin siya, tingnan natin dito kung saan yung tatama. Ana na siya. Ma'am, Last from- isa pa. Ma'am, yesterday you mentioned na isang threat sa inyo is yung pag-absorb ng PSG, now PSC, sa inyong DPSPG. But now that they are totally, taking over and replacing all your security sa PSPG ng PNP, how do you feel about it, baby? I'd like to hold comment dyan, ma'am. Kasi napapansin ko, base lang din naman sa balita, nagbabago-bago yung sinasabi nila. Hindi ko lang alam kung nasusundan ninyo. Nagbabago-bago yung sinasabi. Sabi, wala na daw ang AFP, pulis na lang. Ngayon, meron na naman daw ang AFP, pero papalitan nila at mga pulis na sabay. So, hindi sila nagpaplano ng maayos. Kaya nagbabago-bago yung sinasabi nila. Advice ko dito sa mga tao na ito, mupok muna kayo, magplano muna kayo bago kayo bumanat para hindi kayo nahuhuli na nagsisinungaling. Sa katulala, Sara Tulabi of FEBC. Pag gumaganyan ba ako na aapektuhan yung sound? Okay. Good afternoon, VP. Since natanong na po yung isang tanong ko, ito na lang po. Sabi po ng PNP, wala silang information sa pagbabanta sa inyong buhay. Inireport nyo lang po ba ito officially, ngunit nasabi nyo hindi ito pinansin ng mga kinauukulan? Ma'am,
nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Secretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Yan ang tanong. Ayan ang sagot dapat ng tamang tao. Pag yung tao na tama mag-isip, yan ang sinasagot dapat. Hindi yung sinasabing, wala kaming alam ng mga threats. Nakakahiya na ang pulis, ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam ng mga Say yes to the feeling of 500 calories. mga pangyayari. So kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Ms. RG Go, Daily Zamboanga Times. Last question po. Yes, VP, magandang hapon po. RG from Daily Zamboanga Times. I would just want to ask po, with what is happening, may satellite office po kayo na mga nagsira din po. No? So dito, ang satellite office na hindi nagsiservisyo sa Zamboanga lang, pati sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. How will you, anong assurance niyo po na tuloy-tuloy yung serbisyo with what is happening now? Yes, ma'am. Bago po ako sumagot, ma'am, may I just say, I love your color green ngayong hapon na ito. Sara siya, ma'am. Yes, ma'am. Halatang halata naman, ma'am. Oo. Wag, ma'am, kasi suspended ka na kaagad bukas, ma'am. Wag ka po mag-green. Suspended ka na bukas, ma'am. Sandali. Okay. Yes. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako ng Zamboanga City ngayong araw na ito. At in person yung meeting namin ng satellite office lead sa Western Mindanao. Kasi papunta kaming, there's about 40 minutes papunta doon sa Isabela City. So 40 minutes papunta, nag-meeting kami. 40 minutes pabalik, nag-meeting kami. So, masaya ako dahil nagawa namin yon in person. Ang hirap din kasi talaga mag-meeting pag Zoom eh. At napag-usapan namin ni Mr. Mike Saavedra na malaki kasi renta na, malaki din kasi itong building na ito, malaki din ang renta dito, ma'am. Ang gagawin namin, lilipat kami sa mas maliit na lugar, mas mababa yung renta. So, napababaan na rin yun namin yung budget na kailangan gamitin. Tapos tutuloy-tuloy lang si Mike ng mga downsized na mga project. So, yun ang plans namin for Western Mindanao Satellite Office. Papaliitin namin, ma'am. Tsaka maghahanap kami ng mas mababang renta. Ma'am, very last question relayed by the OVP Media po. Baka may sagot po kayo sa sagot ni DA Secretary Chu Laurel tungkol sa 20 pesos bigas na remarks niyo po kay BBM versus BBM po. Ano ba sinabi niya? Pwede, sanong sinabi ni... This is relayed by the OVP Media po. Yung baka may sagot daw po kayo regarding sa sagot ni DA Sec Chu Laurel tungkol sa 20 pesos bigas remarks niyo po versus BBM. Anong sinabi niya? Hindi ko alam. Sorry Hindi ko alam kasi. Ano sinabi ni
Hindi po alam. Wala. Sorry, hindi rin namin. Ma'am? Sorry. Ang sabi po niya ay matalino naman siya, di ba? Iba yung panahon noon at ngayon. Pag-aralan niya muna bago magsalita. Oh, okay. Yes. Tama naman siya doon. Matalino talaga ako. Nahiya naman ako. Hindi naman ako nagyayabang, di ba? Kasi siya naman yung nagsabi na matalino ako. So, thank you, Secretary Laurel, for saying na matalino ako. Finally, meron sa administration na nag-recognize kung gaano katalino si Inday Sara Duterte. But, ang sagot ko doon ay, huwag siya yung sumagot. Hindi naman siya si President Marcos. Diba? Hindi ko naman sinabihan si Secretary Laurel na, huy, nasaan na yung pangako mo na 20 pesos per kilo na rice? So bakit siya yung sumasagot? Ang pangalan niya ba ngayon ay Bongbong Marcos? Diba? At saka bakit nagtatago yung presidente sa likod ni Secretary Laurel? Si Secretary Laurel ba yung nagsabi nun? Hindi naman eh, di ba? Di ba? Naalala niyo ba yon? Nakita niyo ba yung video na yon? Nangangampanya pa, di ba? Oh. Di ba siya yung nagsabi? May evidence ba tayo na si Bongbong Marcos nagsabi nun? Well, si President Marcos ang nagsabi nun? May evidence tayo. So, hindi dapat si Secretary Laurel ang sumasagot. Hindi. And thank you. Thank you for recognizing my intelligence. Ma'am, Alright. ma'am, pwede totoong last na. Yes. Oy, hindi okay lang kasi minsan lang naman kami magsama. I mean, parang ngayon lang tayo nagsama, 'di ba? Ngayong taon na ito, ngayon lang. Ma'am, Yes, baka ma'am. gusto niyo lang magbigay ng comment doon sa apo ni Ninoy kasi na-mention po siya. Apo? Apo ni Ninoy? Ninoy, opo. Oo. Sabi niya, panananawagan siya na tigilan na raw ang kanilang pamilya, please. Ang turing daw niya sa mga Duterte at sa mga Marcos ay parehas daw, dalawang ulo ng parehas halimaw, and so on and so forth. Ang dami pa po niyang sinabi. Yes, wag na tayong mag-comment sa mga apo. Oo. Kasi natural sa mga anak at apo ang affinity sa mga magulang at sa grandparents. So, wag na natin sagutin yan. Question, Joseph Sobrado po. Saan si sir? Wala. Any more question? Meron pang isa dito. From Mimi Maravilla. Wala na. Magtanong pa kayo. Kasi nakakapagod yung biyahe. Like your father. He went to the world. I get rid of people like him. Tapos, walang tanong. Yes, ma'am. Nakakapagod ang biyahe daw. Magtanong kayo. So, good afternoon po, VP. What is the Vice President Sara Duterte's current stance on supporting specific political groups or candidates in Zamboanga City as the 2025 elections approach? Considering Congressman Manix Talipe, the majority floor leader is Sino backed yun? by the administration po. Okay. So, at the moment, no, there was an initial meeting with senator candidates of the PDP party. And I am not a member of PDP. They've been trying to recruit me and I've been telling them that I have to think about joining a party because Eto, may basahin lang tayo rito mga kababayan. No? Si Robert Yasmael. Asmael ba ano yan? Philippine Army ako noon, saksi ako sa dami ng mga sundalo na namatay. Pag maulit na naman, maraming mamatay na walang ulo, sana isama mga bangag sa gera. Ito. Pensionado ka na ba, sir, Robert, no?
So, Philippine Army. Meron nga ho akong nakakita, kaibigan ng isang ano ko, hindi lang ako nakasama na dumalaw, na snipe siya. Buhay pa pala yung tao kahit natapyas na yung ganito oh. Tapos yung utak niya lang, hindi lang na-damage, baga ito nawala na to. Buhay pa rin. Si Robert, na-snipe siya. Natanggal na itong isang mata na yan, baga ano na lang siya, tapyas na itong ano niya na yan, tanggal na, buhay pa rin siya. May ano lang to dito, may anong tanggal na nga rin dyan eh. Tapos pag kumakain na gano'n, na ano ko lang sa picture, pag sasama ako na magdalaw, hindi kasi ako nakasama, nakita ko lang yung picture, nabuhay pa pala yung tao na gano'n, no? Pag talaga hindi mo pa oras, biro mo, inulo ka na, hindi tinamaan yung utak niya. Baga na damage lang, na gano'n, na agapan agad siya ng medic, na operahan, na nadala ka agad sa ospital, na snipe siya. Ngayon wala na akong balita kung nabuhay pa, pero tumagal din siya eh, nabuhay pa siya. Nabuhay pa siya na matagal-tagal. Hindi ko nga alam kung buhay pa siya ngayon eh. Ang galing, no? So yan, sabi niya, maraming namatay. Gusto niyo bang kasi itong pinag-uusapan ho na to, no, hindi po yan biro kasi pagka po yan ay natuloy, no? Handa po talaga tong mga sumusuporta kay Duterte, kay Vice President o kay Tatay Digong, na makipagpatayan po yung mga hindi ho takot yan mga yan. Tanong nyo kay Sir Robert, Sir Robert, napunta ka sa gera, kita mo yung mga kalaban nyo, di ba? Yung iba dyan talagang hindi tinatablan eh. Tapos kahit gulok na lang daw yan eh, susugurin pa kayo kahit may baril kayo pag wala na silang bala. Oo, baga parang handa talaga sila mamatay. Oo, baga makadamay lang sila ng isang sundalo o ano man, bago sila mamatay, makakuha man sila ng isang buhay, sapat na sa kanila. Ganun ho yan, ang tatapang ho yan, kahit na mga pinagbobomba nga eh. Alam nyo mga babayan, kung hindi nga binomba ng kasundaluhan, yaang Marawi, hindi man nila kakayanin yan eh. Barilan lang, hindi nila kaya yan. Ubus sila dyan, Sir Robert, na? May mga missile, may mga jet plane. Boy, hinaan mo ngayon, boy. Hinaan mo. May mga missile na lumilipad. Pero kung barilan lang, hindi man uubra ang mga Philippine Army dyan. Tatagal. Tumagal nga ang laban eh. Kaya nga binomba-bomba nga ang Marawi dahil hindi nga kinaya ng mga sundalo eh. Matinding magtago yung mga yan. Kung hindi mo sirain yung mga pinagtataguan nila, hindi mo bombahin, ubos ang mga sundalo. Di ba, Sir Robert? Kaya nga hindi uubra. Kaso sobrang dami nila ngayon. Nasa 100,000 po na miyembro. Gaano mo kahirap yan Gaano mo kahirap yan ubusin? Ilan lang naman yung mga jet plane natin at mga fighting helicopter. At pagkaya na sabay-sabay nagpaputok, ay ubos. Kahit nasa eroplano ka pa dyan, ibruin mo 5,000 na nakaumpok dito sa bundok, kunyari, nakaumpok. Kahit lumipad ang jet plane dyan o fighter helicopter, pag nagsabay-sabay pumutok yan, laglag pa rin ang helicopter mo. Kaya gayon, gagamit ka na naman ng ng mga tangke. Gagamit ka ng mga yung binili sa Amerika, yung mga missiles para maubos mo yan. Pero pahirapan din kayo dyan. Di ba? Pahirapan yan. Tuloy natin. Right now, I am enjoying that I am free and I don't have to answer to a political party and I don't have to toe the line of a political party. So I have to think about that. But I told them that I can help you strategize on what to do. Initially, during the meeting, I gave them suggestions. Pero saglit lang mga babayan Pero wala ho tayong magagawa pagka ito po ay natuloy. Kasi nasusulat po talaga sa Biblia yan eh. Magkakagulo, magkakawatak-watak yung mga bansa. Pero hindi pa ang katapusan. No? Pero kung ito, napag-uusapan ho natin, pag ito ay natuloy, wala tayong magagawa. Ako, may taguan na ako rito sa bundok. Meron akong butas doon. Meron na akong taguan din eh.
Paano yung mga nandun sa may mga iba-ibang lugar? Dito, bundok ako, meron akong bahay rito na may buhos. Kaya hindi basta-basta tamaan ng mga missile. Ano naman? Paano madadamay? Di ba? Pero totoo mga kababayan, sa ayaw at sa gusto man natin, ano man ang pakikipag-usap natin dito, pakikiusap, kung talagang mangyayari yan. Wala kang magagawa dyan, mga kababayan. Yung nangyayari sa ibang bansa, na gera. Ngayon, itong Amerika, tawag dito, binomba ang spy ship ng China. Sabog. Anong iisipin ng China? Ngayon, nag-iisip yan. Pag yan sumiklab, awanin. Pero nakasulat kasi sa Biblia yan. Mangyayari at mangyayari yan kung naniniwala po ako sa Biblia. Di ba? On what they can do, on how they can strengthen their campaign, on how they can strengthen the branding. So that's about it for now. Ito pa, ito mga gusto ko mga comment para kabahan kayo para kabahan kayo. Ito. Ipipin naman natin to si Ina Asin. Ayan Ayan, ito. Ayan, basahin nyo yung nakapin. Mabuhay po kayo, Vice President Sara, sabi ni Idol Epi Batitis. Okay, sabi naman na ni Aina Asis, marami na pinabagsak na plane o eroplano. Yan, Idol, saksi ako, di lang binabalita. Sabi ko sa inyo kahit kabi mo na lang merong eroplano ka dyan, 1,000 kayo rito ng mga grupo kayo. Pag sabay-sabay ho kayong pumutok dyan, may mga masinggan pa yan, bagsak yan. Kaso pagka yung isang grupo na yan, yung isang grupo ng mga kalaban ng gobyerno o yung sumusuporta, halimbawa magkaroon ng ganyan na naman, pag naisahan kasi sila ng yung fighting jet, pag naisahan kasi sila naisahan sila ng isang lusot lang ng missile dyan, watak kasi talaga sila. Pero kung hindi nila malalaman kung nasan yung mga kalaban, pag nagkasabay-sabayan, bagsak yung eroplano na yan, hindi naman bulletproof yun Di ba? Isa ako sa mga nag-responde noong mapatay si General Bautista sa Hulusulu. Yung mga Muslim, mga 4, sila sa iisang baril. Pag napatay mo yan, isa naman ang hahawak sa baril. Kaya akala mo may anting-anting sila. Ay. So, yan si Sir Robert yan isang saksi po yan sa gera. Okay Sa apat na MLF, iisa lang baril, so palitan. So pag nakadali sila ng mga sundalo, kaya nga nang-ambush yan, di ba, Sir Robert, Tuwan-tuwa yan pagka nakaisa ng ambush yan, dami nilang baril. So, akala mo siguro talaga. Kasi kaya nga yung iba yan talagang no choice na. Isa lang kasi may hawak ng baril Pag nakakita ng tiyempo yan at kaya nilang sugurin with tabak, nagulok, yung mga bolo nila, susugurin ng sundalo niyan, makuha ko lang yung baril mo. Kasi iisa nga lang yung baril Pero sa palagay ko ngayon, napakarami ho nilang mga kagamitan ngayon yun. Kasi may sumusuporta ngayon dyan. Pero mabait sila, hindi sila nanggugulo. At ayon yan sa kita nyo naman, sumusuporta kay Tatang Digong. Ibig sabihin nito, maganda ang pamamalakat ng Tatang Digong. Biruin mo, pati yung mga kalaban ng gobyerno ay napaamo niya. At walang gulo nangyayari. Dati, noong mga panahon nun, di ba? Ambush, nag-ransom, nang-kidnap. Sabi ko sa inyo. Sige, subukan nyo lang mga tanso kayo. Magsulsul pa kayo. Pag yan natuloy, ewan ko na lang sa inyo. Wala kayong malasakit sa kapwa nyo? Ay, nako. Baka, hindi pa kasi nakaranas ng mga gera ito Sa bagay, nung panahon namin noon, nung bata pa ako noon Marcos pa noon Talagang uso talaga barilan noon. Dito sa may, alam mo Sir Robert, dito sa may Bulacan. Marami dyan, mga NPA, mga talagang 3 oras, 4 na oras, barilan ho dyan. Medyo malayo lang kami, basta nakikita lang namin yung mga bala.
Mga ano lang kami, doon kami tutulog sa may ilalim ng bahay namin. Nung mga panahon pa yun nung panahon pang matagal na, bata pa ako na naalala ko. Pag nagtagpo ang militar at ang mga NPA, talagang walang mga pistok-pistok mo, barilan ng barilan. Alam niyo naman yan kayo. Kasi mas matagal kayo dyan sa Mindanao. Pagka nagtagpuan yan, barilan na kagad yan. Nung panahon ko yan, ano ko na yan. Pero talagang nakakatakot yan. Pagka naligaw, nagkakaligaw-ligaw nga na bala. Bumubutas nga ng mga dingding ng mga kapitbahay namin dyan sa Bulacan. Uso yan hanggang sa Nueva Ecija, Sir Robert. Diyan sa Lupaw Massacre. Alam mo yung Lupaw Massacre. Type nyo sa YouTube. Lupaw Massacre, taga doon din kami. Napatay ho doon yung isang mataas na opisyal. Gumanti ngayon to mga lahat ng makita. Hanggang ngayon hindi, close case pa nga yan hindi pa nga tapos yan walang napagsala diyan Lahat ng makita kahit hindi mga rebelde, papatayin ho nila. Ganun ho kalupit yung Lupaw Massacre na yan. Hindi ako nagsisinungaling. I-type nyo po sa YouTube, Lupaw Massacre, Nueva Ecija. Ubus yan, kahit hindi kasama ng mga inubos talaga nila. Ganun kahirap ang gera. Kaya yung mga nagtatangka dyan, na susul kayo ng sulsol, sana magkaligaw ang bala sa inyo. Kayo ang mamatay. No? Kaya nagustuhan namin si Tatay Digong, Idol, dahil ayaw din namin ang gulo at ayaw namin ng droga, kaya mga nilusob dati ang Marawi dahil nagkalat na doon ng bawal na gawain, kaya ngayon malinis na. Ito si Aynas Asin. Muslim to. Ayan, maraming salamat po sa pagpapatunay, no? Na mahirap pag ito'y nangyari. Hindi natin alam isa to. Hindi natin alam to. Na isa rin to sa sumusuporta kay Vice President kasi nakaano tong ating YouTube, no? Naka-politics to, mapapanood din to ng mga sumusuporta. So kami po na mga sumusuporta rin na DDS, kasi meron pong mga DDS na mga pasasaway, wag ho kayo manonood sa mga DDS na mga fake news. Yung nagdadagdag bawas sa mga report or mga vlogs nila, wag ho kayo manonood doon, mga fake 'yon or baka mga padala 'yon ng mga para maggawa ng vlog na fake news, no? Wag ho kayo maniniwala doon, nadadamay ho kami mga DDS na talagang sumusuporta kay Tatang Digong. Kita nyo nga, tinan nyo yung mga ginagawa ng mga tanso, mga damuhong mga tanso na to, mga demonyo na to, sumusulsul pa. Sulsul si mga yan gusto talaga nila ng gulo. Mano magpakumbaba na lang tong ating presidente, no? Para maiwasan na ang gulo. Maiwasan ang gera. Diyos ko. Imagine nyo na lang na maraming madadamay po dyan ng mga sibilyan. Napakahirap po magkaroon ng gera. Itong mga tanso na to, baka makarinig lang to ng putok ng baril Hindi na malaman kung saan tutungo Manatapang lang sa social media yung mga yan meron nga dyan mga tanso ng mga vlogger napakatapang sa social media, hindi na nakakalabas ng bahay yan. Hindi na lalabas, pag kumalabas man ng bahay yan, nakatago, nakasalamin, mga nakaganyan para hindi makikilala. Pero pagdating naman nakaupo na yan sa kanilang pagbablog, napakatatapang ho. Napakatatapang. Pero palabasin mo ng labasan niya ng lansangan, nag-iibang anyo. Mga bakla na. Di ba, Ma'am, Idol Aysan, Ayna Asis. Kaya nga nagustuhan na si Tatang Digong. Kaya yan nga Biruin mo kung hindi si Tatang Digong, sa panahon ngayon, alam nyo ha, ginagalang lang po ng mga rebelde si Tatang Digong. No, kung si Tatang Digong hindi nila ginagalang yan dahil hindi na nagugustuhan yung pamamalakad ni BBM, wala na, nagkagulo-gulo na yan dyan. Kaya ngayon, nagkakagulo na, nagkakaroon na ng ganyan, kaya ganun, sumusuporta ito si Tatang Digong. Hintayin ho natin ng 2028 pa kung sino talaga ang mauupo pa ulit, no? Na pinakamataas na pangulo ng bansa. So kami, mga DDS vlogger, ay nagre-report lang po kami kung ano lang nire-reaction na namin kasi panag din kami kay Tatang Digong.
Pero pag ako ay nakakita naman ng magandang ginagawa ni BBM, ay pinapalakpakan din natin tulad nung pagsusuporta niya kay Vice President na itigil ang pag-i-impeach dito kay Vice President, maganda, pinapalakpakan natin yan. At sinusuportahan niya ng mga INC. Kaya 1-0 sa akin si BBM. Di ba? Kasi ayaw niya ng gulo. Alam mo na papagulo dyan? Andito sa baba niya. Di ba? Dapat ito pagka itong mga matatapang na to nagkaroon ng gera, kasama sila sa isang area na nagkakaroon ng gera. Tatago lang din naman kayo, pupunta kayo ng ibang bansa dahil nagkakageran Saan kayo nagpupunta pero kayo nagsimula ng gera. Kayo nagsimula kung bakit nagkaroon ng gera. Dapat pag nagkaroon ng gera at nagkaroon na ng putukan, kasama din kayo sa nagkakaputukan. Hindi yung nagtatago kayo. Ay nako. There was no talks of campaigning. Yes, but I told them, if you need someone to talk to about strategizing on how to... Eto, sabi ko sa inyo kasama to ito, meron tayong nagapanood ng membro ng MLIFF. Nabubulol ako sa MLIFF. No. Yan, kasama yan. Ito, sir, ay na-assist. Ito nga, hanapin mo nga itong si Gia. Ayan, yan, supporter yan Ito, gusto rin to ng gulo Itong si Gia na to. Hindi ko alam kung dapat sumuporta ka na lang sa Pangulo natin na tigilan ng impeachment para hindi magkagulo. Di ba? Ayan meron dito sabi kong sa inyo kahit mga nasa bundok yan, mga nagkalat naman yung MLNF na yan Moro, ano ba yung sabihin nun? Moro, front yun ano bang MNLIF na yan? Ha? Okay. Nag-like na daw siya Sige, ipapagurgur kita rito Meron ditong mga sige. Nababasa mo yan? Ang tinatapik ko dito, Jeya, yung kapayapaan Hindi ako nakikipag-away dito. At ito ay sinasabi ko lang tayo may mga makakapanood. Suportahan natin ang Pangulong si Bongbong Marcos na sinabi niya na wag nang impeach. Kasi pag natuluyan, ay bahala kayo dyan. Dapat kayo matatapang dyan, makakasali kayo sa gera. Magaling lang magsalita itong mga tanso na to para dapat isama to sa gera pag nagkaroon ng gera Run the campaign. I'd be glad to help. I'd gladly help. And then for local, as of the moment, I am committed to Davao City only. But apparently, doon sa Davao City, sinasabihan nila wag na lang daw ako sumali doon. I have my own problems. So, yun pa lang ang nabigyan ko ng commitment. Yung ibang mga local na mga candidates na mga kaibigan, wala ako pang nabigay na commitment. But sa tingin ko naman, parang wala din sigurong magkaka-interest na hanapin ako or i-request ako dahil lahat ngayon natatakot. Ang term na ginamit ng isang politiko, benga. Tagalog term niya, grabe, bumenga. I know it's an LGBT term. It's an LGBT term. Parang benga, grabe, bingo. bumenga yung Bingo ka na sa administrasyon. So walang gusto na makita or malaman na kaibigan ko sila or kakampis ko sila or supporters nila ako. So that would make it easier for me since makakapagpahinga ako sa kampanya dahil from 2016 to 2019 to 2022 nangampanya ako. And this time around, since hindi naman ako kandidato, makakapagpahinga ako sa kampanya, makakatutok din ako
sa trabaho namin sa Office of the Vice President. And then of course, makakatutok ako sa committee hearings kung meron pang committee hearings na darating sa susunod na taon sa campaign period. Pwede pa, ma'am? Yes, sir. Pwede pa, sir. Saan yung mga kasama ko? Pwede pa? Okay, Pwede. I'm Abs Daman, no? LSN TV News Online. Ang katanungan ko po sa inyo, ma'am, ay itong threat ay nangyari sa inyo. Seryoso ba ito o kwan lang? Mga political... Serious ito, sir. Nakita mo si Marcos Sr. Nakita mo kung paano nila, anong ginawa. I'm sure nakita mo yun, sir. Kasi kaming edad namin, di namin nakita. Nakita mo, sir? Naabutan mo? Yes, sir. Oo. So, very serious. Ito. This is not a, parang laro-laro lang para sa kanila. Seryoso sila sa gusto nilang gawin. At alam natin ang capacity ng isang Marcos. Okay, madam, tinulungan ko ang tatay mo nung panahon niya tumakbo, and then ikaw naman, ang anak naman. Tinulungan niya ako. Ay, tinulungan ko siya noong 2016. Tapos tutulungan ba niya ako sa 2028? Hindi ko alam. Dahil noong 2022, wala. Noong 2022, wala siyang active help na ginawa. Sinabi lang niya na kaya niya yan, na yun din ang sinasabi niya hanggang ngayon, kaya niya yan. So heartwarming, no? Pag ang magulang mo, ganyan lang yung sinasabi, kaya mo yan. Wala man lang parang, uy, kawawa ka naman. Uy, parang anong matutulong ko? Uy, kailangan mo ba ng doktor, abogado? Heartwarming kung ganyan yung concern ng magulang mo. Yes. Another question from my end, ma'am. Yes, ma'am. What's your reaction to the MNLF's offer to provide security for you if in case your current security will be pulled out? Yes, nagpapasalamat ako, ma'am, sa Moro National Liberation Front, MNLF, sa kanilang offer na tulungan ako sa security. But right now, meron na akong mga kaibigan na gumagawa ng paraan kung paano gawin ang aking security in case na magkakaproblema talaga kami with the armed forces of the Philippines, particularly the unit ng Presidential Security Command. So are you saying, VP, na no matter what, hindi yung tatanggapin ang PSPG ng PNP that will take over for PPSPG po? Yes, ma'am. Ang Presidential Security Group o PSG na ngayon ay pangalan niya PSC, Presidential Security Command. Ang batas na gumawa nun, may mandato siya. Ang mandate niya is the protection of the President and his family, protection of the Vice President and his family. At meron pang iba. So, ang PSC kasi is a command under the Armed Forces of the Philippines. Walang mga pulis doon. AFP yan sa lahat. Ang mandate ng PSC, President and Vice President. Bakit? Bakit yan ang mandate nila? Kasi our Constitution provides for the line of succession. The Vice President is the first in line. So ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin niya,
Kaya nga, oh. Tapos tinanggalan nyo ng security itong si Vice President. Dapat talaga, protektahan talaga to kasi siya yung reserve. So, ba't tinanggalan? Para kung hindi siya maprotektahan at siya ang mawala, merong ipapalit. So, ayaw siya maging reserve. Grabe, no? Yan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, babalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution para na that is something I have to think about again as well. So, yun. Yan. The PSG, now PSC, is a unit of the Armed Forces of the Philippines. Its mandate, President and family, Vice President and family. Why? Because there is a line of succession. You need to protect your reserve. Wala doon sa usapan ang Philippine National Police. Super last po from OVP Media. Based on the DBM COA Joint Circular, OVP and DepEd violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction? Sorry ulitin mo yung tanong. Based on DBM COA Joint Circular, OVP and DepEd violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction po? Sino nagsabi? Based ma'am sa DBM COA Joint Circular. Kaya nga, sino nagsabi nung nabase doon ay may violation? This is question from Sir JC from OVP Media po. I'll ask po. Oo, but someone has to have said kung balikan nyo na Sige, lang. balikan yung natin. tanong. Last one from Mr. Choliver Ortiza. Good afternoon again, ma'am. Balikan ko lang yung local, no? On a local front. I can see former Vice Mayor, former Mayor Beng Climaco nandito ngayon. And it is a public knowledge na nung last election, isa siya or kundi siya lang yung bukod-tangi talaga na pinakita yung suporta sa'yo bilang sa pagtakbo ng Vice President. And now she is running under a group na kumbaga kalaban ng sinasabi niyong hindi niyo kilala na kongresista. Kilala ko si Kimmer. So since nandun si Mayor Beng sa grupong yon, is it safe to say na kung mag-endorse po kayo ng candidate locally, of course, kasama dyan si Mayor Beng at yung kasama ba yung buong partido niya at yung kalaban ng sinasabi niyo hindi niyo kilala for Mayor. Thank you po. Okay. Yes. Sige. Well, kung meron pa mang value ang words ko dito sa Zamboanga City at meron pang mga tao na ay, nakalimutan ko sir, tama. I'm sorry. Kaya pala ako hindi na mag-endorse dahil nung last endorsement ko, anong nangyari? Sinasabi sa akin ng mga tao na budol sila. Hindi, Sara, nabudol kami dahil sa iyo. Kung saan man ako pumupunta, yun ang sinasabi sa akin. Kaya pala ako nag-desisyon noon na hindi ako mag-endorse. But let me just say that nakita nyo ang track record ni Mayor Beng Climaco noong siya ay mayor. Nakita nyo ang kanyang mga accomplishments. Ngayon, mayor siya na, ngayon vice mayor. Eto may nagsinasabi na si Vice President na pwede natin iboto diyan sa may parte ng Mindanao huwag niyo kakalimutan to. Okay? So nangangampanya na si Boy Sardinas, yung mga sinasabi ni Vice President, huwag niyo kakalimutan sa balota niyo Meron kayong sardinas diyan palagi. Okay? So wait ka lang Ma'am Jem, malapit na tumatapos. Wait lang. Tingnan mo muna kasi nangangandilato na ako At kung sino sinasabi ni Vice President, yun ang iboboto nyo sa mga taga Mindanao. Alright? Let's go. Ang kanyang tinatakbo. So easily, kung magagawa niya ang pagiging mayor, easily she can do the work, the duties, and the mandate of a vice mayor. Dahil nakatutok lang yun sa legislation So,
kung kaya niya ang executive, lalong-lalo na nakaya niya ang legislative dahil napaka one track ang trabaho ng legislator. Gagawa ka ng batas. So on that point, the voters should think about that. Her achievements, accomplishments as mayor, and her capacity na mag-vice mayor. Lagi kong sinasabi ngayon, durability, precision. By integrating AI into our core tech, we're taking it to the next level. Lang. AI to the core. Guys, bago tayo umuwi, wala ba kayo napansin? Alright. ano bang dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Unang-una, pangako. Yan. Huwag na kayong maniwala sa pangako, ha? Pag sinabi ng tao, ito ang pangako ko, i-check nyo muna. Yung mga pangako ba niya noon, tinupad niya ba? Yun. Check nyo. Ano ba yung mga pangako niya noon? Nagawa kang listahan. Natupad ba yon? So dapat ba naming paniwalaan yung pangako niya ngayong eleksyon na ito? Ako, Jay, pag ako nanalo sa loto, kasi tumataya ako ng loto, no? O, sa mga kababayan natin, ha? Si Boy Sardinas, tumataya na ng loto kasi pag nanalo ako, gagawa ako ng sarili kong flood control. Para makikinabang tayo, ha? Gawa akong sarili kong flood control. Yung hindi magbibitak. Dalawa, huwag magpadala sa vote buying. Yun! Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. AKAP, AIX, MAIP, TUPAD, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kota-kota sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko. Yan yung proof. Ako pag tumakbo ko ng kapitan o ano dito, pag tumakbo ko, sigurado talo na ako agad. Kasi sardinas man lang ibibigay ko sa kanila, 1,000, 2,000. Talo ko. Sardinas lang kaya kong pamigay. Tigi-tigi isang sardinas na malalaki lang, magkano lang yun? No? Wala, hindi nakatakbo. Sardinas lang kaya kong ibigay. Sa kanila, 1,000. Legal na yan, no? Legal yan, men. Ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. At pangatlo, hindi dahil gikan yan sa pamilya ng mga politiko tulad ko, hindi dahil galing yan sa may tatay yan na mayor, may kapatid yan na governor, may anak yan na congressman, hindi dahil galing yan sa political dynasty ay ibig sabihin magaling ng kalibre niyan. Huwag ninyong iboto ang isang tao dahil lang sa nakaapelido niya ang gusto nyong kandidato. So yan ang paalala ko ngayong darating na eleksyon. Check promises. Tanggapin ang ayuda kasi pera ng bayan yan, pero huwag magpadala sa vote buying. Pangatlo, okay. Tanggapin daw natin pagka may nagbigay ng ayuda kasi pera daw ng taong bayan yun. Tanggapin pala natin kasi legal na yun. Mga nakurakot pala nila yun. So kunin natin. Pwede, kukunin ko na lang. Kasi may nababalataan ako, merong 1,500, may 2,000. Pag marami kayo sa isang bahay, 5,000. Oh my goodness. Saan mo kukunin yung pera na yan? Kung sarili mong pinaghirapan yan, hindi mo ibibigay yan, mga kababayan, ha? Kahit ikaw na lang mag-isip. Ikaw, sa dami ba ng pamilya ito, bigyan mo ng 5,000 yan kada isang bahay kasi marami sila. Pag kukunti lang kayo, 2,000. Tanggapin pala natin, sabi pala ni Vice President, kasi pera naman pala natin yon. Yun yung mga nanakaw nila. Okay, good. Ngayon ko lang nalaman, kala ko wag tanggapin. Tanggapin pala natin yung mga babayan, tapos wag mo iboto yon. Pag may nakita kayo ng mga kandidato na namimigay ng pera, kunin nyo. Tapos wag nyo iboboto. Okay? Pwede. Okay nga. Ngayon ko lang yun nalaman, ha? pumoto dahil kaapelido o dahil
nasa political na Pwede. pamilya yung kandidato. Bumoto kasi chinek nyo yung mga promises niya at chinek nyo yung kakayahan niya. Tulad ng sinabi ko ngayon, nakita natin ang 9 years ni Mayor Beng, ibig sabihin, alam natin na kakayanin niya ang pagiging vice mayor. Ma'am, going back po, from Sir Bons Magsumbol of Rappler pala po, he's asking for your reaction based on a DBM COA joint circular. OVP and DepEd daw po violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. Reaction Yes. po. No, I will not comment on the assessment of the person asking the question. Anong pangalan niya? Bons Magsumbol of Rappler po. Oo. I will not answer a question na si Bons Magsupol ang nagsabi na there is a violation of the JMC. I will only answer kung nagsabi ang COA if there is a violation of the JMC. Hindi COA si Bons Magrapol, hindi siya Magsumbol. COA. So hindi siya dapat ang nagsasabi na merong violation ng JMC. Na sinasabi ko din, hindi ang congressman ang nagsasabi na merong violation ang Office of the Vice President sa confidential funds. COA lang na trabaho yan. All right, thank you so much everyone. Here ends our press briefing. Maraming salamat. Magandang hapon. Alright. Ayan na, sinabi na sa mga taga Mindanao. O sige, chika-chika na tayo bago tayo magtapos ng ating meeting abanse. Itong sa Quadcom ni Boy Sardinas. Okay, ang gawin po natin mga kababayan, tanggapin natin ang binibigay ng mga kandidato. Kunyari, namimigay ng 500, 500, o 2,000, depende sa inyong dami. Tanggapin nyo yan, tapos huwag natin iboto. Kasi imaginein mo saan kukuha ng ganong kalaking pera ngayon? Tapos mamimigay sa mga bahay-bahay. Marami yan, kaya pala wala silang katalo-talo. Pag nakaupo na yan, mangungurakot na yan bago magdating ng eleksyon para may pamudmud. Oo, yan. Tapos wag niyo natin iboto yan, mga yan. Tapos yung mga walang kakayanan na hindi kaya magbigay ng ayuda, subukan naman natin. Kasi mayroong nga dyan sa hindi ko na banggitin Ganda-ganda naman. Tapos namimigay parang 1.5 yata yun Nabalitan ko 1.5. Wala, yung karsada doon giba-giba. Walang street light, napakadilim, kaya ang daming aksidente. Di ba? Yan ang mga sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Kasi kukunin ulit dyan. Pag nakagastos siya ng milyon-milyon, kakabigay ng mga ayuda para iboto natin sila, babawiin din man yan, Nay. Hintayin nyo, pag tumakbo ko ng presidente, Pag tumakbo ako ng presidente, Jaya, ikaw boboto sa akin Pag hindi mo ako binoto pag hindi mo ako binoto, tumakbo ako ng presidente. Lahat ng buong Pilipinas dadagdarin ko ng flood control. Hindi, back to seryoso. Itong vlog na to mga babayan yung suportahan natin tong si Pangulong Marcos na wag matuloy ang impeachment dahil yan ang sinasabi ko, yan ang pagsisimulan ng gera. Meron tayo mga kababayan dito na mga MNLF, Moro Navigation Front, ay nandito, nanonood Wag kayong, sinasabi ko po sa inyo, naka-ready lang to, huwag nyo nang hintayin na may mag-utos talaga dito, mga kababayan. Alam nyo ang mga gera. Alam nyo ang gera, hindi natatakot ang mga taga Mindanao nito. Kahit isa lang ang baril nila at 5 pa sila sa isang baril, susugod at susugod dyan. Huwag nyong gamitan ng missile yan, hindi naman uubra mga sundalo dyan sabi ko sa inyo. Kaya nga, ang daming mga sundalong kawawa, ang daming mga sundalo yung mga asawa ng sundalo, maraming mga naging byuda. Paano ang ginagawa nasa gera umaatak, nag-ML, ayun, na-snipe. Ayan, mga nabyuda na, mga nag-asawa na yung mga asawa ng mga sundalo na mga namatay, may mga bata pa nga, kagagraduate pa lang, sinabak sa gera. Patay, kawawa yung mga nanay at tatay, iyak lang ng iyak.
Matapos na papagraduate ng pagsundalo, ayun, namatay sa gera. Ngayon, mga kababayan, maraming mga sundalo ngayon, no, na mga magaganda ang masaya sila, walang gera. Ayun, tulog-tulog lang sila, mga nagtabaan na sila kasi hindi umakyat ng bundok masyado kasi walang kalaban. Ibig sabihin nun, maganda talaga ang nangyari kay Tatang Digong. Ngayon, nagbabadya na naman ang gera dahil nga sa pangyayari na to. Saka ito mga kababayan sa mga nakapanood ngayon sa naabot ng aking video. Ayon sa Martes na ni Boy Sardinas, meron tayo dito na nakabase dito sa Pilipinas ng nuclear missile na anak ng weteng. Ibig sabihin pag ang bansa ay merong nuclear missile, may nakatutok din sa'yo na nuclear missile tulad ng nuclear missile ng Russia and China. Tanong mo kay BBM, meron na nga yan, nababalita nga yan baka hindi nyo alam. Merong mga bansa na gustong maglagay ang Amerika pero tumanggi. Pero ang Pilipinas, bakit hindi tinanggihan ni BBM? So naging base na po tayo ng militar. Okay? Pag ikaw ay kunyari kasi ang Amerika malayo o saan man yung ang Pilipinas napakalapit sa China. Pero ang gatilyo niyang mga missile na nasa Amerika. So pag nagpaputok ang Amerika ang atomic missile ay nasa Pilipinas at nalaman ng China saan ba galing yung atomic missile na yan, di siyempre sa Pilipinas, di ba gagantihan tayo? Lusaw tayo. Samantalang ang gatilyo nandun pa lang sa Amerika. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pag kayong masyadong matapang sa gera, mamaya pag nagkagera talaga, iyak-iyak kayo. Kayo mga sulsul dyan, baka magsisi kayo na dapat pala hindi na ako nagsulsul. Bakit ba sinusuportahan ko pang ganyan? Tuloy nagkagera. Di sige. Halip na sa ng buhay dito, walang gera Ay nako, boy, gusto nila gera. Wag nila subukan ang gobyerno. Ayan, si Jay supporter to ni BBM. Pero ako ngayon, sumusuporta ko ngayon kay BBM dahil nga pinapatigil niya ang impeachment. 1-0 sa akin si BBM diyan, yung pangulo natin. Kaya Iglesia sumusuporta. Sabi ko po sa inyo, yung mga nanonood diyan sa mga DDS na mga nagpe-fake news at gumagawa na para magkaroon sila ng views, para magkaroon ng twist yung kanilang mga vlog, huwag kayo maniniwala masyado. Kasi mayroong mga DDS na mga nagpe-fake news kaya yung ibang mga tanso nagagalit na. Ito, ba't ganyan yung vlog nitong DDS na to? Hindi man ganyan. Sabi ko sa inyo may mga DDS na nakakasira. Nakakasira ng totoong nagbabalita. Dito kasi nagbabalita lang din kami mga reactionist ng DDS. Parang gumagaling na ako mag-vlog. Dati hindi man ako marunong, no? Sabi ko sa inyo, tiyaga-tiyaga lang maraming salamat sa nanonood ng ads natin, Yung sa aking vlog dito sa aking Boy Sardinas, kung makakita po kayo, bisa panoorin nyo naman yung mga charity ko na mga video. Kasi yung mga panonood nyo ng ads sa akin, yung panonood nyo, pag-subscribe nyo, ay yun na itutulong ko po sa mga mahirap. Okay? Kaya huwag nyo ipagdamo dyan, huwag nyo namang i-skip yung ads na yan. Napaka-county lang yan, $100 lang, $700, $100 lang. Saan ka pa? 5,000 lang yun. Pang gasolino ko pa, pang tulong pa. Kahapon, magkano ang krudo ko? Hindi ko nakuha yung pamilyang kukunin ko, dalhin ko dito. Panoorin nyo sa isang live ko na yan. Kasi si YouTube, minsan kasi nang binabato lang niya, pag politics talaga, politics lang, pero pag charity hindi binabato sa inyo, hanapin nyo na lang, panoorin nyo, support nyo na lang ako. Di ba? Tanggapin pera sa eleksyon pero iboto ang tunay na nagmamahal sa bayan. Yan, good. Tama. Di ba? Itong si okay boy, hindi kita iiwan, sabi ni Jaya. Tingnan natin, makikilala kita Jaya pag nag-comment ka nag-ano ka sa akin sa page ko Baka kilala lang kita, inuuto mo lang ako Ay na Asis, bakit mo ko idol ngayon lang tayo nagkita? Ayan Sir Van, anong ginagawa ng bagong jet fighter at missile na bago ng Pilipinas? Sa MNLF na 50 pieces lang. 50 pieces lang daw yung missile. Pero malakas naman yan, idol. Sabagay, ubos din yan, no? Maraming bagong bili.
Hindi bagong bili. Dinala ng Amerika dito, mga kababayan. Yung sinasabi ko sa inyo ngayon, binomba ng, hindi nyo pa alam ha, binomba ng Amerika ang spy ship ng China. Hindi nyo pa alam, magkakagera na. Andyan lang yung China, Andyan lang yung Pilipinas. Tapos yung Amerika, binomba ang spy ship ng China. Tapos yung nuclear missile ng Amerika nandito sa atin. Paktay na. Yan sinasabi ko sa inyo, maghukay na kayo ng mga taguan diyan sa mga bahay-bahay nyo. Kung meron na akong nahukay dito, yan ang sinasabi ko sa inyo. Mamaya pag nagkagera, iyak-iyak din kayo. Nakita nyo ba, napapanood nyo ba yung mga sa Ukraine, yung mga ibang mga lugar, di ba? 100,000 na namamatay. Hindi na nga nililibing. Gagawa na lang ng butas, doon na lang nililibing Sino ba ang nanalo? Wala man na nanalo Nag-uubusan sila ng rocket, bang. Ubusan ng ubusan ng mga ano ba dito? Ng mga kagagamitan. Sino ba talo? 'Di ba? Lusak ang lahat ng pinaghirapan. Napakagandang building, lusak. Asan yung mga mga taong bayan? Doon ka muna, doon ka sa may isang sulok, punta ka doon. Susubukan natin 'tong mga missile na ginawa ng mga scientists. Boom. Sino ba nanalo? Walang nanalo, men. Pare-pareha silang bansa nila, lusak-lusak. May napala ba sila? Wala silang napala. Pero wag ka kasi nasa Biblia yan, mga kababayan. Hindi yan mapabali. Kasama po tayo sa gera. Yung ayon doon sa may isang vlog ko pero umpisa pa lang yan. Kasi may dumating na puting kabayo si Trump. Siya pag upo niyan, tatahimik. Si Trump pag namatay after 7 years, nasa Biblia pa rin yan. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa sa nakasulat sa Biblia. After 7 years, pagkatapos ng 7 years, nuclear missile na. Sabagay, ilang taon na ba ako ngayon? Matanda na ako. Pwede na ako mamatay nun. Oo. Kawawa na may mga anak ko, no? Kasi senior na ako nun hindi pa pala ako senior, no? Makakatulong pa ako sa gera niyan. No? Kaso nuclear yun Nuclear missile 7 years. Sa ayaw at sa gusto nyo. Totoo yan. At nandito yan, susunod na vlog ko kasi nasa predict yan nasa hula kasi yan at totoong nangyayari yan, mga babaeng kayo, matakot kayo. 7 years, wala pa akong 60 nun. Sabagay, pwede na ako mamatay nun kasi nuclear man yan. Ngayon, yung mga corrupt dyan, kuha kayo ng pera, masusunod yan, hindi nyo na mabibili ang susunod ng mga panahon kasi malusak man tayo lahat, di ba? Sino gusto may gera? Wala man nanalo sa gera MNLF, subukan nyo si PBBM. Ayan na, sabi ko sa inyo meron ditong kanso na subukan daw si PBBM. Sabi ko sa iyo, walang dito. Ba't gusto mo ng gera? Subukan. Halit na ang sabihin mo, Conordero, na sana magkasundo na lang para walang gera, ikaw pa, sulsul ka pa. Bobo ang puta, gusto pa talaga magkagera nitong tao na to. Nagbablog nga ako rito para maayos Ito naman, sulsul din. Pag nagkagera, ikaw kung Cordero ka, dapat na doon ka, makipaggera ka din. Kaya natin, baka yung itlog mo umurong dyan, magaling ka lang po sa mga salita. Walang makukuhang boto namin ang lahat ng nagpahirap kay Vice President Sara. Alam na yan. Alam nyo ang mga tiga Mindanao, mga kababayan, meron yan, ang boboto siguro ulit yung mga nabigyan ng mga titulo ng mga lupa. Pero ang totoo talaga, mas gusto talaga nila kasi mas tahimik talaga ang may takot ka sa mga pulis, pero dati kasi ba't kung tatakot nga pala sa pulis dati nung panahon ni Tatang Digong? Wala man pala akong kasalanan. Okay, good. Pero nakakauwi ka ng gabi kahit may pulis din sa kanto. Okay. Sir, galing trabaho. Okay. Pero kung drug pusher ka o meron kang dalang drugs, huwag kang dumadyan, papatayin ka na lang. Hindi nakakatakot noon mga panahon na yon. Basta alam mo wala kang kasalanan. Ganun lang yon. Di kami bumibitaw kay Vice President Sara, basta Duterte, laban kami dyan.
Sabi ni Ma'am Dalisay Pantoha. Yun. Sabi ko sa inyo, kahit pag sumasamahan nyo pa yung mga supportin ng ni BBM hindi, wala pa sa kalahati, wala pa sa 1/4 ng Duterte. Malakas kayo ngayon kasi nakandun kayo sa nakaupo kayo. At ay na namumungad ka ng kapangyarihan yung mga nandiyan sa gamay ni galamay ni presidente. Halip na isipin nyo para walang gulo, no? Suportahan nyo na lang si presidente, na i-stop nyo na yan mga usapan na yan kasi nakaredy isang utos na lang. Gusto talaga niyang gera itong mga ito. Samantala pag nagkagera na, lipad-lipad na yung mga yan. Kasi pagka alam nyo, mga kababayan, pag nagkaroon at naghumidyat ng gera na yan, yung ibang grupo ng MNLF, ano yan, sa aking prediction lang kukuha ng ibang ruta yan, iikutan yung mga nakasama niya sa Quadcom or diyan sa mga Senado. Surbol yan. Iba ang nakikipaggera dito sa mga sundalo, iba naman yung grupo na hinahunting itong may kagagawa ng gera. Surbol, Sir Robert, kaya ngayon matakot na kayo mga nasa Congress kayo. Pag natuloy ang gera na yan, ang ibang grupo na nakikipaglaban sa mga sundalo at mga pulis, lulusot yan at hahanapin kayo kasi kayo nagsimula ng gera. Yun ang uso ngayon. Asan ba na diyan si Butete? Wala na si Butete po dito, Sir Jerry. Nakakaawa naman kayong nagagamit ng mga politiko, maski Marcos o Duterte. Nagagamit kayo, tuloy lang at intindihin nyo kung paano kayo uunlad. Ben, tumbling. Nakakaiba din yung comment niya. Okay. Boy, pag magkagera, bigyan mo agad ako ng sardinas, magtatago ako. Uso na naman ng sardinas nun. Pag nagkagera, mamimigay ako sardinas. Oo. Okay, maganda rin yung Ben Tumbling. Ito si Sulsol na Cordero, subukan daw si PBBM, mahalin na sumuporta kasi sinasabi niya na stop ng impeachment kay Vice President para walang gera or walang gulo. Saka rin sa hindi ka sumusuporta kay BBM. Di ba? Pero mo, DDS ako, sumusuporta ako ngayon kay BBM. Doon sa pag-support niya kay Vice President na stop the impeachment. Ay, nay. Okay na ka na to. Simbabay na babasa. Baka malapit tayo mag-in. Ay, sa mga nakapanood po paki-like naman ang video natin mga babayan. Kung dito, nabasa ko na ba dito? Baka may magtampo, no? Si Montemor Moro, ayos ka Brad, sana magkita tayo. Ayan, ito may nag-aaway na rito Sige. Wag niyo masyadong inaano tong mga yung mga MNLF. Gusto niyo yan. Ay nako. Kami mga taga-bundok, mga kababayan, marami kami mga kaibigan na lang. Hindi sa pagmamalaki. Mababait yan sila. Nagpunta ako ng Mindanao, mga kababayan charity vlogger. Tana ako ng Mindanao, kung saan na, nasa sulok-sulok na ng mga Naku po, napakadami sa Mindanao. Pero si Tatang Digong nun mabait nila. Basta pagka nagpunta ka sa isang lugar nila yan, nakasakyan kami, dadagsa na yan. Kunyari, nagsisigarilyo, may Tapos yung contact ko doon, nakasama namin, nagdala sa amin doon. Yan, mga yan. Mga, alam nyo na, mga yan. Pero nakatingin lang pagka sinabi, sino yan? Mga vlogger. Baka baka mga MTEL. Hindi. Tapos tinignan yung mga channel namin. Legit. Okay na, maalis na sila. Pero wala nakakapunta ron, mga babayan. Pero kami ni Kaluso TV, nakapunta kami. Hirap pong puntahan yan ng mga totoong mga nagbablog. Pero pag may kasama ka doon, syempre, na alam naman nila na legit ka na vlogger, hindi ka militar o hindi ka intel, pasok ka doon. Pero sa una, talaga mapapaligiran ka. Uurong talaga itlog mo. Sino mas gustong pumunta dyan? Pero tahimik, walang gulo. Nakakasalamuha mo yan sila dyan. Mababait sila. Pero pag oras ng gulo, oras ng patawag, patay man or buhay,
Huwag niyo silang subukan at napatunayan po talaga yan ng mga kalaban ng gobyerno. Pero napatahimik ni Tatang Digong. Di ba? Nakakilabot po yan mga kababayan. Kaya huwag ho niyo pong hayaan na suportahan itong mga tanso na to na magkaroon ho ng ganito. Dapat suportahan nyo ang Pangulo na stop the impeachment para walang gulo. Isang utos lang mga kababayan, yan sinasabi ko sa inyo. Wag naman, bahala kayo. Ako, meron na ako retong taguan. So, ganun na lang mga kababayan ha. Maraming salamat po sa nag-stay sa ating Quadcom. Ako yung mismong chair, Boy Sardinas, at maraming salamat sa mga dumalo sa ating hearing. Susunod na hearing kailangan dumalo ulit kayo dito sa ating hearing kasi papatawag ko kayo sa NBI kung sakaling hindi kayo dumating sa ating hearing. Okay? So ayan, maraming salamat po sa inyo mga babayan. It's me, Boy Sardinas. At see you in my next reaction video. And God bless. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bye-bye. Whew.